Magandang umaga po sa inyong lahat. Missionary Salvador Paredes, your ambassador to Spain, reaching the Jews and the Gentiles with the gospel of Jesus Christ. At magbulay-bulay po tayo ng salita ng Panginoon. Ang sabi po ng Ephesians chapter 3, verse 20 and 21, Now unto him that is able to do exceeding abundantly above all that we ask or think, according to the power that worketh in us. Unto him be glory in the church by Christ Jesus, throughout all ages, world without end. Amen. Dito po natin makikita mga kapatid, yung salitang unto him that is able, na ang Diyos po'y may kakayanan at nagawin ang lahat ng mga bagay na nais at kalooban ng Panginoon. Sapagkat makita natin ay God is all powerful according to the power that worketh in us, ang sabi po. At dito natin makita that nothing is impossible with God. At sa ganung bagay, ano ba yung mga bagay na pwedeng gawin ng Panginoon? Of course, sabi natin, walang bagay na hindi pwedeng gawin ng Panginoon maliban sa kasalanan. Pero ito po ang makita natin, God is able to save. Yan po ang makita natin. At kahit na sinong makasalanan, kahit ano pa siya, pwede siyang iligtas ng Panginoon. Ang kailangan lang, pagsisisi at pananampalataya kay Kristo bilang tagapagligtas. At maging ang Hudyo, God is able to graft them in again, sabi ng Bible. Ibig sabihin, although sila po ay isinaisang tabi ng Panginoon, but God is able to save them. Itong mga Hudyo nito. Hindi lang po God is able to save. Pangalawa, God is able to make all grace abound to each every one of us. Nangangahulugan na kahit na anong sitwasyon meron ka, anumang kalalagayan meron ka, alam mo, God is able to make His grace abound toward you. At kahit may kahirapan ng buhay, sabihin na natin na ikaw ay mahirap, tayo ay nahihirapan, merong problema, nandun tayo sa mahirap na sitwasyon, God is able to make all His grace abound. Yan po yung tinuturo ng salita ng Panginoon na ang biyaya ng Diyos ay sa atin ay sapat. Ano po, ang sabi nga po, His grace is sufficient to each every one of us. Tinuturo ng salita. Hindi lang po yan. God is able not only to save, not only to make all His grace abound, but also, God is able to do exceeding abundantly above all that we ask or think, according to the power. Ito po yung talatang binasa natin kanina. Ang ibig sabihin, once na ikaw mananampalataya, nanalangin, dumulog sa Diyos, ang Diyos ay gagawa. Opo. At ang pagtugon ng Panginoon sometimes, masigit pa doon sa iniisip lang natin. Masigit pa doon sa mga bagay na hinihingi natin. Sapagkat nothing is impossible with God, okay? Gumagawa ang Diyos masigit pa doon sa inaasahan natin. Kasi tayo minsan kung humiling ganito lang Pero minsan ang pagtugon ng Panginoon ay mas marami doon sa hinihiling natin. Kaya sa ganung bagay mga kapatid, makita natin, sapagkat ang Diyos po'y concern niya, tayong mga mananampalataya, especially na tayo po dyan po sa inyo, dyan sa Naga, na meron po kayong pagawain. At pagkatulong-tulong ang mga mananampalataya, anumang sitwasyon meron, pinagsumikapan natin maging bahagi at humingi tayo sa Panginoon, and God will answer your prayers. At yan po, makita natin. Bakit to? Sapagkat, unang bagay uli, makita natin na yung God is able, God has the ability, God has power, it is applicable for everything. Applicable po ito in anything na alam po naman natin na kalooban ng Panginoon. Applicable po ito. Bakit? God is able sa ating mga mananampalataya na mga anak ng Diyos. Gagawa at kikilos ang Panginoon sa ating mga buhay because tayo'y kanyang mga anak, tayo'y kanyang mga lingkod, tayo'y kanyang mga alipin. Kaya God is able, it is applicable in everything. Pangalawa, it is possible. Bakit? To everyone that believeth. Basta't manampalataya ka, magiging bahagi ako ng pagtatayo ng building na ito, magkakaroon ako ng bahagi dyan,
At maitatayo yung building yan, lalong-lalo na kapag mananampalataya sama-sama. And makita naman natin mga kapatid, it is possible to everyone that believe it. Bakit to? God is faithful. Sapagkat ang Diyos may matapat. Hindi lang po yan, not only applicable, possible, and it is also expectable. Okay, bakit? Because it is God's promise to do exceeding abundantly above all that we ask or think, according to the power that worketh in us. It is expectable because God is really working sa buhay po natin. At ang kailangan lang ng Panginoon ay ang mga willing servant, willing instrument para ma-accomplish ang kanyang purpose sa ating mga buhay. Kaya nga po sabi, unto Him be glory in the church. Yung panalangin natin, may tayo sa isang bagay, sa ministry, ang sabi po, talagang gagawa at kikilos ang Panginoon sa pamagitan ng church, magbibigay tayo ng luwalhati sa Kanya. Unto Him be glory in the church, naluluwalhati ang Diyos sa pamagitan ng mga mananampalataya ng Iglesia ng Panginoon, ng katawan ni Kristo, na sama-samang naglilingkod at willing ng mga instrument para sa Kanyang kapurihan at karangalan. So ito po ay isang challenge sa atin. Ano po? Na God is able. Nothing is impossible with God because we are God's children, we are His servants, and the Lord is glorified and honored sa pamagitan natin ng church. Amen? Purihin ng Panginoon. Let us come to the Lord in prayer. Lord, we humbly come to your holy presence and patuloy nga po, gumawa po kayo sa International Baptist Church Naga sa pangunguna po ni Pastor Let Nava, ng kanyang pamilya at ng lahat ng mga key men, ng leaders ng church. Patuloy kang gumawa at magpala, Panginoon, sa kanila. Ito po'y walang imposible sa iyo, Panginoon. Gumawa po kayo sa kanila sapagkat it is possible for everything and it is also, Panginoon, applicable and possible to everyone that believe it and also expectable because it is your promise. Lord, thank you for everything that you have done. At alam po namin, gagawa ka pa sa buhay po namin lahat. At kaya po panalangin namin, may tayo po ang building doon po sa Naga at ang kapurihan po, ikaw ay mabigyan ng kapurihan at karangalan sa bagay nito. Maraming salamat po. Pagpalain mo po ang bawat isa. At dalangin po namin, pakidampian mo po ng iyong makapangyarihang kamay ang iyong anak. Mga anak, Panginoon, na may kahirapan, may panalangin, pakitugon mo po ang kanilang mga panalangin. Salamat po sa iyo. Sa pangalan lamang ng Panginoong Hesus, ito po ang aming dalangin. Amen and amen. God bless you po.